5 things na mukhang hindi inayos yung bahay nyo kahit nagbayad tayo ng 40 to 60,000 per square meter sa construction. Number 1, wala sa plano yung AC unit natin. Yung AC unit, pinaplano natin kung saan dapat yung mga location nila. Hindi magandang nakatapat yung airflow ng aircon sa face natin, especially pag natutulog tayo. Kasi para kang nalulunod sa hangin kapag ganon. Since hindi nakaplan ng maayos yung aircon natin, nagkakataon minsan na andito yung location ng aircon tapos may TV sa ilalim. Hanggat kaya, iiwasan natin to. Kasi minsan tumutulog aircon o kaya pag kailangan natin siyang i-maintain for cleaning, baka matuluan yung TV natin sa ilalim niya. Pangalawa, walang plano yung mga curtains. Kaya minsan makikita natin sa ibang bahay na naka-S-fold tayo on this side and then naka-roller blinds tayo on this side. Parang kung may imagine natin, magkakabukod sila ng itsura. Magkakaiba sila ng itsura. Nagmumukhang assorted. Hindi tuloy natin ma-achieve yung best possible outcome ng space natin. Kahit na same value lang yung ibabayad sana natin. Dahil wala sa plan yung curtains natin, kadalasan bitin yung look niya. Better if floor to ceiling yung mga window treatment natin instead of yung window lang yung kino-cover niya. Para hindi magmukhang bitin. This way, magmumukha pang mas mataas yung ceiling height natin. Isa sa nagiging effect, pag hindi nakaplan din yung mga curtains natin, madalas nagkakaroon ng aircon sa ibabaw ng window. Dahil yun na lang yung best possible location para sa aircon natin. Kaya nangyayari, kapag nag-install na tayo ng curtain, yung isa maikse, yung isa matangkad. Wala na tayong magagawa kasi andyan na eh. Third is may chandelier tayo sa bedroom. Everyone may not agree, pero for me, hindi dapat tayo naglalagay ng chandelier banda sa bedroom. If we think about it, wala naman talagang function ito. Lalo na kung well-planned yung lighting locations natin. Nasa bedroom tayo para matulog at magpahinga. Hindi na natin kailangan ng may pa-wow factor pa tayo sa ceiling kung saan mostly natutulog lang naman tayo. One of the reasons din kung bakit hindi namin ito nire-recommend sa clients namin, since we are meant to sleep sa mga bedrooms, dapat ang makikita na lang natin sa ceiling is blank, flat, white para visually less distracting and induces relaxation. Hindi yung matutulog ka na nga lang, makikita mo pa ang daming nangyayari sa ceiling. Number 4, masyadong maraming finishes yung ginagamit natin sa house natin. We always recommend to our clients na mag-limit ng selection of materials and finishes na gagamitin sa house.